We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unin na ang balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate Dalavieres. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpopurtihiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako man po si Jesse Cruzat. Makalis ang tulong sunod-sunod na semanang rollback, ngunya na semana piglalauman ang 10 pisong aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. Production cut o limitadong produksyon ng petrolyo kan perang nasyon na major supplier kaini saro sa mga rason kan oil price hike sigun sa Department of Energy. Uyan report ni Jessica Calinog. Magmahal man sa daean gasolina, syertong may supply subuot kainian LGU Pasakaw para sa grass cutter. Kaya dawa paliwat na maaumento nin 35 sentimo. Hasta 1.40 pesos ang kada litro kan mga produktong petrolyo niya na semana, dagos-dagos man giraray ang trabaho ni Tatay Ruel. Solamenteng agyat para sa iya ang panggasolina kan service niya, pasiring sa trabaho asin paghatod sa iyang mga nag-ieskwelang aki. Mong gabat naman yan bung to mong karo ma'am. Siyempre may ano mang karo. Ang problema talaga kay ma'am, malang ka ang pagbaba madali, ang paglangkaw haloy. Malang biglang lalangkaw. Saro na nga ni daan gasolina asin krudo sa mayor na pangangaipo kan tao. Kaya dawa gura no paan imahal, obligado man na pirming magbakal. Makulog sa bulsa, syempre. Dagdag, imbes pang dagdag na sa budgets para sa pamilya, so mapupunta na naman sa petroleum. Makalihis ang rollback kan tulong sunod-sunod na semana. Ngunyan sa naliwat magkakaigwanin pagmahal sa presyo kan petrolyo. Inidara pa subuot kan pig-implementar na production cut o unlimitadong produksyon in petrolyo kan mga nasyon na parte kan Organization of the Petroleum Exporting Countries. Yan pong mga usapin ay napakalalim po at bottom line is nag-aaway po ang mga supplier at saka mga buyer. At kung sino po dun sa kanila ang mas nakakapangibabaw doon sa pagkontrol ng supply at pagkontrol ng demand, yan po ang major na nakaka-epekto sa price. Pagtaong doon man kan direktor, mayo ni nahihiling na problema ang ahensya pag-abot sa supply nin petrolyo sa Pilipinas asin sa luwas kan nasyon sa bilog na taon. Mantang ang pagbabago sa presyo kan mga produktong petrolyo, minadepende man subuot sa ipapautob kan mga pribadong oil company asin mayo nin direktang kontrol digdi ang Department of Energy. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Presyo kan sibuyas sa merkado, posible subuot magbago and kasong magdikit na ang supply kaini sa storage facility sa Metro Manila. Alagad DA Bicol pigklaro na supisyente na ang supply kan pulang sibuyas hasta sa bulan ng Disyembre. Uyaliwat si Jessica Calinog para sa report. Hali sa banwaanin Magaraw, nagpasiring sa Naga City People's Mall si Nanay Gracita para magbakal nin ititindang sibulyas. Alagad kan maarama na nagihiro sa 140 hasta 200 pesos ang kilo kan puti asin pulang sibulyas para mientras na napaisip si Nanay Gracita. Kuyan pa lang na si pagbakal ko 130. Tapos mo niya, Nay? Oo, mala nita 160 na. Sigun sa paratsendang si Benji, barato na ang presyo kan sibulyas kumparar kan nakalihis na mga bulan. Alagad pigaan maninda ang posibleng liwat na paglangkaw kan presyo kaini kung maubos na ang supply sa saindang pigkukuanan na storage facility sa Metro Manila. Nag-i-stock po kaming medyo dakol-dakol ng sibulyas para miski para papaano po may makuamang gerare ang mga parabakal mining baratong sibulyas. Plano nindang dugangan pa ang presenteng sanggatos na bag nin sibulyas na nakatipon sa saindang tindahan. Nasa 350 bags nin bawang naman ang saindang pigbakal. Makalihis na manotaran ang paglangkaw na kaini sa 650 pesos kada bag, hali sa dating 400 pesos sana.
Sa ibong nalado, pagklaro man kan Department of Agriculture Bicol, ang supply nin pulang sibuyas gikan sa norte, supisyente man hasta sa bulan na nin Disyembre. Mantang an puting sibuyas, iyo subuot ang posibleng magdikit ang supply sa mga masunod na bulan. Alagad basado sa obserbasyon kan ahensya, nagdikit naman subuot ang demand kaini, pun kan magkaigwan nin krisis sa sibuyas. Kaya posibleng bako naman dakula ang maging epekto kaini sa rehiyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagkapirang box jellyfish o salabay ang nanutaran sa baybayon kan Caramoan, Camarines Sur. Pagirumdom kan BFAR Bicol sa mga turista o beach goer sa mga dapat gibunin kasong masalabay aramunta sa report na ini. Kuhaan video na yan kan sarong tour guide sa Banuaning Caramoan, Camarines Sur na si Adonis Aburquez. Sigun sa iya, huring semana kan bulan nin Abril kan magpunindang manutaran ang pagruluwasan kan box jellyfish o salabay sa mga isla sinbaybayon na sakop ka na sambitan ng Banwaan. Padaong kami ng Sabitan Laya, may namatang kaming jellyfish, kaya kinuha namin. Jellyfish na deadly. Marami nang namatay niyan dito. Apwera sa Caramoan, igwamang nanutarang salabay sa baybayin kan Garchitorena sigun sa BFAR Bicol. Basado sa sarong pag-aadal, ang mga box jellyfish o salabay, igwang toxin sa indang tentacles na oras na magdukot sa anuman na parte kan lawas kan tao, pwedeng magkausa nin iritasyon o mapuli sa atake sa puso o pagkagadan. Kung kaya pagirumdum ka na hensya sa publiko urog na sa mga beach goer. Sa Roma na pwedeng gamiton como alternatibong bulong ang suka na igwang kapasidad na in-neutralize ang toxin na darakan sa labay. En kasong maglalaan sitwasyon, tulos na darahon ang nasalabay sa pinakaharaning ospital. So if ever maka-encounter or kaya nasting sila ng salabay, yung first aid nito is to make sure that they wash yung area na nasting sila ng tubig dagat, and then kung merong available na warm water, wash the affected area sa warm water. Tanganing makalikay sa huma na dara kaini, sigun sa BFAR, mas marhay man giraray na maging pamilyar sa dagat na paglalanguyan o tulos na makipag-koordinar sa mga residente na naka-star harani digdi. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. 50 degrees Celsius na pinakamainit na heat index sa bilog na nasyon ngunya na taon na itala sa syudad nin Legazpi. Pagirumdum kan DOH sa publiko aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate kasabay kan pagpanamit nin 12 oras na brownout sa probinsya ng Albay kan Biyernes, Mayo 12 na irehistro man sa Legazpi City ang pinakamainit na heat index sa bilog na nasyon na puminakol sa 50 degrees Celsius. Naikurit sa syudad nin Legazpi ang pinakamainit na heat index sa bilog na nasyon ngunya na taon. Sa datos kan Pag-asa, nagpakol sa 50 degrees Celsius ang nairehistrong heat index sa syudad kan nakaaging aldaw na Biyernes, Mayo 12. Ang contributor talaga kang ang sa heat index, pag halangkaw ang yung air temperature, saka yung inaabot ang relative humidity. Sa 2-day heat index forecast man kan Pag-asa, posibleng mag-average sa 39 hasta 43 degrees Celsius ang heat index sa rehiyon. Ninhuli kaini, pinagpapalikay man kan mga otoridad ang publiko, nalikayan mo na ang direktang pagbalad sa saldang. Kung maaari pong mag-sunscreen at least SPF 30 o kaya naman po maggamit ng ating mga umbrella. Yung ating pong mga damit na gagamitin, huwag masyado makakapal para presko, hindi masyado po tayo magkaroon din po ng heat na nare-retain sa ating katawan. Kasi po mainit, usually now summer, na-affect po yung skin natin. Kung mayong pang sunscreen, pwede man subuot na magsulot ng mga sleeve na bado kung talagang naimalilikayan ang mga aktibidad sa luwas. Importante man subuot ang pirming pag-inom ng dakol na tubig o ang paglikay na ma-dehydrate asin ang pagpapakusog ng resistensya. Kung na matindi, ang init kan panahon. Kate, mas pigre-rekomendar man kan mga eksperto ang pagsulot nin puting bado ngunya na matindi ang init kan na panahon. Inulit ako ni kukumpara sa ibang kolor nin bado, nagre-reflect subuot digdi ang direktang init kan saldang na mas presko subuot sa mga nagagamit kaini. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris.
Nagpasunaan duang bulan na palugit na pigtaw kan lokal na gobyerno kan daet Camarines Norte para sa operasyon kan illegal terminal na biyaheng Mercedes daet asin vice versa. Enot kay ini nagsurat ang mga apektadong drivers sa opisina ni DILG Secretary Benjamin Abalos dapit sa pagpapahali sa inda sa nasambitan ng lugar. Tinawan doon man kan mga ini na bako sindaan rason kan magabat na trapiko sa parte kan Governor Panotes Avenue. Para man kay Vice Mayor Godfrey Parale, pigsusunod sa naninda kung ano ang nasa ordinansa, urug na taharos gabusman na biyahe kan jeep na dating nasa laog kan town proper ang nagbaralyo naman nin ibang pwesto. Sa ngunya nahalato na sa nasubot kan mga driver ang magiging desisyon kan alkalde para sa masunod na gigibuhong lakdang katakod ka nasambitan ng issue. Ang talagang dapat ay magdesisyon yan ang ating local chief executive dahil siya naman talaga yung pinakang sabi nga ay head ng town, siya executive. Kami naman nasa legislative kami lang yung magpapaalala sa kanya na mayor, may batas po tayo, dapat ay maipatupad natin. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Online registration saro sa mga ina-aprobit saran na paagi kan mga magurang para sa nagpapadagos na early registration kan DepEd para sa masunod na school year. DepEd Bicol nakapagrehistro na nin 12,000 sa nagpapadagos na early registration na matatapos sa Hunyo 9. Uyan report ni Chris Novello. Amay ngunyan aldaw nagpasiring sa Camarines Sur National High School ang magurang ni si Marie kan banuanin Kamaligan Camarines Sur. Makalis kayang mag-register online, dinaranan niya ang mga dokumento kan sa aki na mga grade 7 sa paabutan na school year 2023 to 2024. Advisement po kaya si physical, isasubmit mo talaga si requirements. Si online kasi parang early registration lang po siya. Para man sa magurang na si Nelly, mas conveniente ang online registration. Siyempre, pag abot naman sa harong, magigibo mo na. Tapos pag halimbawa, masabi sinda na, uy, ni kaipuhan ng idarahon igdi, di ka nagaanong grabe ang pila. Base sa DepEd Bicol, saro sana ang online registration. Kay bana na ang face-to-face as in Dropbox sa mga opsyon na pwedeng pagpilian kan mga magurang sa registration para sa masunod na school year. May mga schools na pwedeng mag-implement aside from face-to-face, pwede din silang mag-implement pa ng online or any other options para makapag-early registrations in the day man lilimitahan. Itinataw naman kanahensya sa mga magurang kung anong method ang saindang aprobitsaran. Urog ng unyan na mainit ang panahon. Pun kan magsikat ang early registration ka na kaaging Mayo 10 sa enterong rehiyon o minabot na sa 12,447 ang mga nagpaparehistro sa kindergarten, grade 1, grade 7 as in grade 11. Madurar ang early registration na ini hasta sa Hunyo 9 ngunya na taon. Kaibaan si Jovel Oviso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, apektado nindo ang weather systems ang sa tuyang nasyon sigun sa pag-asa. Kabali dyan ang frontal system na nag-aabot sa may extreme northern Luzon, as in southwesterly wind flow man sa sulnupang parte ka northern as in central Luzon. May localized thunderstorms sa pirang parte ka nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang pirang parte kan Camarines Provinces, Albay as in Catanduanes. May paguran man sa iba pang parte kan Luzon, maging sa haros bilog na Visayas as in Mindanao. Mga atamang hayop, mas halangkaw ang tsansang tamaan in heat stroke, ngunya na mainit ang panahon, sigun sa veterinaryo, mga dapat gibuhon para mailikay ang mga ini sa huma kan heat stroke. Aramon sa report ni Chris Novello. 11 anatama ni Ido ni Natatay Policarpo kan Barangay Calawag, Naga City. Anum sa mga ini an may breed as in 5 askal na regular subot na kinakarigusan huli sa labing init kan panahon. Yung ang parigos, pakakan, tangarig, tadadam na stress. Ngunya na mainit na panahon, mas nakula subot ang posibilidad na ma-heat stroke ang mga atama na hayop. Kung ikaw kumpara kaya sa mga tao,
mayang sweat glands ang mga ini. Kasi yung kanilang pagtanggal ng init sa katawan, yung halhal lang at saka sa ilong. Hindi katulad sa tao na pag nainitan, buong katawan talagang pinapawisan. Inabiso man kay ni ang mga pet owners na karigusan, painumonin tubig asin dapat may marhay na ventilasyon ang kinamumugtakan kan mga ini. Katakod ka ini, sinyerto man kan City Veterinary Office. Napapangatamanan ang mga idong nasa dog pound sa Barangay Carolina. Marhay subuot ang ventilasyon sa lugar. Asin di pa man overpopulated ang dog pound. Nangapodan man ang opisina sa mga barangay na magkaiganing dawa sa dit na dog pound para da itulos mapuno ang dog pound kan syudad. Modelo ang barangay kondisyon niya sa pag-implement katong kampanyang Mayang Butas na Ido and igo kaming kinukulungan kang mga idong nagadakot. Liwat man ini nagpagirom daw sa iya mga kabarangay na atamanon asin kakudan ansay ng mga ataman na hayop asin maging responsable sa pag-ataman kay ni. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga nagpapairahay nin appliances, mas dakol subot, ngunya na tig-init, alagad pawarawang supply kan kuryente, bako subot na mayor na kausa kan pagkaraot kan mga gamit. Kung tano, aramon ta sa report ni Jessica Kalinog. Madalas subuot na mag-brownout sa barangay Impig Sipokot, dangan biglang mabalik. Kaya tuyong nawawa ranin kuryente, tulos man na pigtatanggal ni Nanay Fe ang mga nakasaksak nindang appliances. Yun ang ginigibo mo, tangarang day maratan mga appliances. Dahil mas magastos mo anong pag naratan ka mo? Oyo po ma'am, mapairahay pa. Samantalang kung tinanggal mo siya, siyempre, pag nagkagawang kuryente, ibabalik mo, di day mararawat ang appliances. Sa nakalihis na mga simana, haros urual daw man subuot na may nagpapairahay nin appliances ki Tatay Jerry. Ang panahon nin tig-init, iuman kaya ang tigkukonsiderar nindang peak season. Iniman kaya ang panahon na may mga pagtiripon sa harong, kaya naoobliga subuot na ipairahay ang aircon o electric fan. Paliwanag pa ni Tatay Jerry, mayo man indirektang epekto ang pawara-warang kuryente sa pagkaraot kan appliances. Lalo na ngunyan sa mga gamit ko niyan, kadaklan mga inverter na. May mga board na siyang nag-aagi sa board, tanga para maprotektahan ang paglaw kang langkaw kagarinti pag biglang pasok, kalangkaw ang voltahe. Nagkakaigwasan na subuot nin impact o epekto ang supply kan kuryente, kung dain na mamantinir nin pakaray ang mga gamit. Ang kaipong ka sa mga aircon na split type na yan, mga every 3 to 4 months nakikleaning para naiiwasan tong maraot siyang mga parts niya. Kaya masabi ninda na paglaog nga kuryente, pag brown out nga, pagbalik nga, mananagaandar. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Limitless Breathe asin tayong dalawa kan Limitless a Musical Trilogy nakakuanin pagbisto sa 17th Gandingan Awards. Iba pang personalidad asin programa kan GMA Network nakakuamanin onra sa kaparehong prestigyosong aktibidad. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Nag-aninin onra sa ika-17 Gandingan Awards ang GMA Network. Pigbisto como most development-oriented musical segment o program ang Limitless Breathe. Mantang igwaman in citation como most development-oriented TV plug, ang tayong dalawa kan Limitless a Musical Trilogy ng GMA Regional TV and Synergy. Our story began in the middle of the pandemic in Sultan Kudarat in Mindanao, continued on in Siquijor in the Visayas, and ended in Metro Manila, capturing the richness and diversity of our nation. Thank you for bringing this vision to life and captivating audiences with your talent. Asin syempre, dai mapahuri ang GMA Integrated News. Nakuha ni 24 Oras News Anchor Mel Chanco ang gandingan ng kababaihan. Best News Anchor si State of the Nation Anchor Atom Araulio. Nakaresibe man in special citation como most development-oriented photograph o photo story ang letter from Tawi-Tawi ni Atom para sa GMA News Online. Nakaresibe man in pagbisto ang Radio GMA asin iba pang personalidad asin programa kan GMA Network. Mientras tanto, nangga naman como most development-oriented drama program asin most development-oriented educational program ang seryeng Maria Clara at Ibarra. I believe na ito talaga yung pinakatumatak na role sa akin ever. This is by far my most favorite roles ever na ginampanan ko. It changed me, it changed my life. It changed my perspectives
Mas lalo kong minahal ang sarili ko, ang kapwa ko, ang bayan natin. Ngunya na taon, kabuhayan, buhay ng bayan, ang tema kan Gandingan Awards. Patuloy na ipinamalas ng mga tatanggap ng karangalan ang bisa at kapangyarihan ng media, hindi lamang sa paglalahad ng mga mahalagang isyong may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino, ngunit pati na rin sa pag-uudyok ng malawakan at makabuluhang pagbabago. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sibot sa pagbantay ngunyan ang COMELEC Naga sa mga double registrants para sa maabot na SK asin barangay elections. Susog sa COMELEC Naga, nagkukondusir sindang ngunyanin cleansing kan voters list sa katatapos pa sa ng voters registration kan Enero ngunyan na taon. Hinahalat na sana kan opisina ang mga notification gikan sa manlain-lain na COMELEC offices bako sana sa Camarines Sur kundi magin sa luwas kan rehiyon. Inaabot subuot nin 15 dias ang proseso puon sa pagpaparesibi ni notisya sa mga election offices sa luwas kan Naga antes ang pag-delete o pagdagdag nin voters record para malikayan ang duwang voters address na bobotohan kan sarong botante. Sa ibong kaini, nagpapadagos ang ginigibong preparasyon kan COMELEC Naga asin 90% ng preparado ang opisina para sa maabot na eleksyon sa Oktubre. Kung naglipat ng sarong botante, duman na dapat ang sa existing record. Tapos duman sa pinaghalian niyang lugar, dapat i-delete na duman si record niya. 0.3% na pagbaba kan inflation rate sa Bicol Region sa bulan nin Abril, maray na bareta subuot para sa ekonomiya kan rehiyon sigun sa PSA. Alagad kay puhan subuot na mapababa pa ini nganing maabot ang ideal inflation rate kan BSP. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog. Liwat na nagluya ang hiro kan inflation rate sa Bicol Region. Hali sa 7.1% kan bulanin Marso. Nagluya ini sa 6.8% kan Abril. Saro sa mga rason kainian mabagal na paglangkaw kan presyo kan food and non-alcoholic beverages na may 49.8% share sa pangkagabsa na inflation kan rehiyon. Pati na ang pagbaba sa 1.9% inflation rate kan transportasyon hali sa 3.6% kan nakaaging bulan. Sigon ki PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdis, maray na bareta para sa ekonomiya kan rehiyon ang padagos na pagluyang ini kan inflation rate. Alagad, kaipuhan pa ining maibaba sa 2% hasta 4% na ideal inflation rate as in target kan Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung magbaba siya hanggang duman sa range na to, gusto sabihin, mas magayon ang estado kan ekonomiya. Tanganing maabot ini sigon ki Perdis, kaipuhan man ang mas pinamaray na mga interbensyon kan gobyerno na mapalangkaw liwat kan purchasing power kan mga Bicolano. Sa presente kaya ang dating nababakal na 100 pidaso sa kantidad na 100 pesos, 80 pidaso na sa nangunyan sa parehong kantidad. Si Nanay Estelita, kangkong nasanaan binakal para adobuhon, tayo subuot an abot kaya asin barato. Yung iba kasi mahal man, hindi makaya. Yung makaya mo lang. Kasi kung bibilihin mo lahat man tapos kulang ang pera mo, talagang mahirap talaga ngayon. Paliwanag man kan paratsendang si Dante, bako man pirming mahal ang presyo kan mga barakalon. Ini minadepende man kaya sa supply sa merkado. Bilog lang talaga ang buwan ngayon at nasa kulang buwan, bilog lang. Kaya ang mahal ngayon. Pagkatapos ito, mura na naman yan, babalik sa mura yan, na normal. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Hilig mo ba ang mga exotic na pagkakan? Kung iyo, uninaan man iba-ibang putaheng gibo sa literal na peste na pigpreparar kan mga estudyante sa Pili, Camarines Sur. Musna asin namitan tayan sa report na ini. Hantik, kuhol, ulod, pirasa na yan sa mga pesteng pirmitang nanunutaran sa mga umahan. Alagad kung dati problema yan, ngunyan, ginibo na yang pagkakan.
Yan ang bida sa Crop Pest Festival na pigkondusir kan sarong Universidad sa Banwaanin Pili Camarines Sur, kung sa inbida an man iba-ibang putahinin peste na nagpreparar mismong mga estudyante na nagkukuhanin kursong Bachelor of Science in Agriculture. Ant meatballs, kung saan po sir, ang ginamit po namin yung antik ng mangga, yung pulang langgam. Siya po ginamit namin as main ingredients kasi po edible po siya. Tinatawag itong entomophagy. So pag sinabi nating entomophagy, ito yung pag-utilize ng mga edible insects. Saro sa obheto kan aktibidad, iyon mahali ang stigma kan publiko manungod sa pagkakan kan mga exotic dish, siring kan sa indang pigpreparar. Akala po natin peste lang siya, pero po rich din po pala siya sa protein. Yun po ang pinopromote din namin sa entomology po. Sigun sa sarong health expert, salbado man nakakanon ang mga edible pest basta nag-agi sa marahay ng proseso asin pagluluto. So I think it is also good to know na as long it is properly cooked, sa atin naman pag kinakain ng maayos is pwede yun. Sa kabilugan, maabot sa labi 20 man iba-ibang putahinin peste ang pigpresentar durante kan aktibidad. Nagkaigwamaning kompetisyon para sa mga costume na gibo sa recycled materials na urug pang nagtaunin kolor sa nasambitan ng selebrasyon. Kaibanan si Jovel Ubiso, Jessie Cruzat, Balitang Bicolandia. Artist sa Camarines Norte, pigbiliban huli sa iyang collage na pinaghalong painting as in stone art. Biston ta siya sa report na ini. Sa arual daw, parte na kan buhay ni Marites Santeleses, kan Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte, ang pagpurot nin mga bato sa inman ini magduman. Dakulang bagay kaya para sa iya ang simpleng mga batong ini, huli ta piyagamit niya ini sa iyang collage art. Kakaiba man ang sa iyang collage art, huli tabako ini basta painting, pighaluan pa kaya ini ni Marites nin stone art. Ang mga bato na pigpupurot ni Marites, ang pigdudukot niya sa ibang parte kan painting na mas nagtataong buhay sa kabilugang obra. Inspirasyon man ni Marites sa iyang mga obra ang sa iyang agom asin mga aki. Mas kisa ako pumunta, nagtingin ako sila sa kalsada, nagtitingin ako sa mga tabi para makakuha ng iba't ibang klase yung korte ng bato. Nagpoon kaya na mahiligan ni Marites ang pagbilog nin siring na obra, huli ta saro man ini sa naging hanap buhay kan sa iyang agom na si Ruel. Tuwa ako dahil hindi ko akalain makakabuo ng mga images out of mga maliliit na bato na pinulot niya sa ilog. Pigsyerto man kaini na matibay ang sa iyang collage art asin madali ining linigan. Huli sa gayon asin kakaibang obra ni Marites. Sa ngunya nagsisirbi naman niya ining hanap buhay, huli ta kadakol na ang nagpapagibo asin nagbabakal kaini. Nagpapakol man sa 4,000 hasta 5,000 pesos ang presyo kaini depende sa size and design. Ini si Rubsi Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samoyong official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dolavieres. Ako man po si Jessie Cruzat. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Maserbinin buong puso para sa Pilipino.